Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise. Napapakihan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan humina pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 at sinabi ng BSP na ang mabagal na paglago ay nagbibigay puwang para hindi maging agresibo sa laban kontra inflation. Bukod dyan, madadagdagan pa ng isang European country ang Luzon Economic Corridor sa listahan ng mga international partners. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, ano ba ang magandang racket para makapag-ipon? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Eto unahin muna natin, magkakaroon ng dagdag presyo sa langis ngayong linggo kung saan inaasahang madaragdagan ng 4 piso hanggang 5 piso ang presyo ng diesel kada litro, gasolina ng 2 hanggang 3 piso at kerosene ng 5 hanggang 6 na piso kada litro, batay yan sa trading mula Agosto 11 hanggang 14. Bilang tugon, ipinatupad ang pamahalaan ang 12 piso kada litro na fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan mas mataas mula sa dating 10 piso. Kasabay nito, nakatakdang ilunsad ang amortization aid na 20,000 piso kada unit bawat buwan sa loob ng 3 buwan para sa modern jeepneys. Pati iba pang tulong gaya ng repair, maintenance at training assistance. Jonas, sa tingin mo sapat na ba itong hakbang para maibsan ang pasanin ng sektor ng transportasyon? Nako, yan ay parang tulong lang talaga yan. Malaki talaga ang tama sa atin ng inflation, no? So talagang hindi naman kakayanin lahat ng gobyerno ang mga subsidies na ito, no? Kaya kailangan lang ito ay dapat two-prong. Kumbaga, nagbigay ang gobyerno, tayo bilang mamamayan dapat magtahak din tayo ng mga pamamaraan na maibsan yung ating mga paghihirap, no? Kailangan meron tayo mga measures na para magkapagtipid, no? Kasi talagang hindi sapat yung binibigay ng gobyerno at hindi naman nila kayang ibigay lahat. Kaya kailangan realistic tayo.
Mm. Ayan, sa unang nating story, no, humina pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026 kung saan bumagsak sa 2.3% ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito kaysa sa 2.8% noong unang quarter at 5.4% sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, kailangan ng 4.4% growth sa ikalawang kalahati ng taon para maabot ang mababang o pinakamababang target na 3.5 hanggang 4.5%. Git ng PSA, ito na ang pinakamababang paglago mula pa noong 2009 kung hindi isasama ang mga taon ng pandemya. Jonas, ano ang inaasahang sektor na makatutulong sa pagbawi ng paglago sa ikalawang kalahati ng taon? Alam mo, nakikita pa rin natin ang services at manufacturing, at saka construction sectors na makatulong. Pero pag hinawi natin yung datos, makikita natin ang gobyerno gumastos na ng 8.7% o yung gastos niya tumaas kaysa doon sa mga sub 4% nung nakaraang taon, So, anong ibig sabihin nito? Kahit na yung gobyerno gumastos, maraming kakulangan, dahil yung impact ng investments bumaba ng halos 9%. Ngayon, hindi ito dahil masama yung ekonomiya, but ito ay tama doon sa tatlong bagay. Number one, yung issue ng floodgate. Pangalawa, yung talagang dagok ng gera o yung geopolitical risk na nakaapekto sa inflation at saka sa gastusin ng bawat mamamayan. So talagang yun, nakadepress talaga ng GDP. Kung gumaganda yung datos ngayon na galing ang inflation ng 7.2 at nasa 6.2 tayo, babalik yung consumer sector, Ibig sabihin, mas magkakaroon ng kakayahan ang mga mamamayan na gumastos dahil nakikita na nila bumababa yung inflation. Isang magandang hudyat yan para makakita ng mas magandang second half. Lalo na pagpasok ng BER, makikita natin na talagang gaganahan na sana ang ating mga mamamayan na maghanda para sa Pasko. Yung ano naman ang inaasahang epekto nito sa halaga ng piso kontra sa dolyar? Alam mo, yung epekto niyan kasi dahil mababa yung growth rate natin, kung ihahambing natin yung growth rate, ang GDP gusto natin mataas. Ngayon, yung inflation natin, gusto natin mababa kaso nagbaliktad sila ng GDP. Ang GDP natin parang inflation at ang ating inflation parang GDP. So, ang impact talaga dahil mahina ang growth, iniisip natin ibababa yung interest rate. At pag pinag-usapan natin bumaba ang interest rate, humihina ang piso sa dolyar. Lalo na ngayon na tumataas ang 10-year US Treasuries, yung interest nila tumataas. Tapos yung 30 years nila nasa 25-year high na. So mas naa-attract ngayon ang mga naglalagak ng pera sa Amerika. Kasi mataas ang interest rate. Kumbaga, kahit numerical mas mataas sa atin, pero dahil mas matatag ang US economy, doon sila naglalagak ng pera. Kaya maiintindihan natin yung negative 9% na investment. Ngayon, yan ngayon yung binabalanse ng ating Bangko Sentral kung pababayaan ba niya na hindi muna magtaas para gumanda yung growth. Ngayon, talagang ito yung tinatawag nating balancing act. Ayan, kung iisipin ba niya ang inflation, kasi kung kumbaga titingnan natin kung iaayos ng ating Bangko Sentral ang inflation at yung 6.2 mapababa natin closer to 4%, walang rason yung ating mga mamayan kundi gumastos. 'Di ba? So kung gumastos sila,
iikot na yung economy natin. Yung mga negosyante, gagastos na rin. Mm. Di ba? Mm. So, kumbaga, mas makakabilis ba pag binaba yung interest rate? Mm. O, pababayaan natin munang medyo mataas para makontain yung inflation. Sa Oh. palagay ko, Mhm. mas pipiliin ng Bangko Sentral yung tinatawag na price stability. Mhm. Mapababa muna yung presyo Mhm. bago ko isipin yung growth. Kasi Oh. hindi ka gagastos Mm. kung mataas yung mga presyo. So pababain natin. Mm. So hindi lang naman yan ang Bangko Sentral, pati rin yung gobyerno. Kaya tayo may mga subsidiya sa bigas, meron tayong mga binigay na incentives para kumbaga medyo makaluwag-luwag ang isang Juan de la Cruz Oo. at gumastos. Oo. So yan ang gusto natin. Kaya tingin ko medyo elevated pa yung inflation, Mhm. pero hopefully mabalanse niya yung paghina ng piso. Yun. Speaking of, no, kasi ito curious ako, pakipaliwanag nga kung ano yung mga factor para itaas o ibaba ng BSP yung interest rates? Okay. Unang-una, tatlo kasi ang pillars ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang unang-una ay price stability. Okay. Naniniwala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na yung para maganda yung ating ekonomiya, yung inflation dapat nasa 2 to 4%. Yes. Oo. Okay. Ang ibig sabihin yan, kung ikaw ay isang negosyante, predictable yung environment. Mm. Kasi naandyan lang yung pwedeng galaw ng inflation. Ngunit alam natin, simula nung Pebrero, na naapektuhan tayo nitong gera. Oo. Habang naandyan yan, kailangan i-manage muna itong inflation. Mm. Pangalawa, ang stability ng banks ang tinitingnan ng Bangko Sentral. At pangatlo, siguradong pamamaraan ng pagbabayad. Kaya naandyan yung paggamit ng QRPH, PhilPass, lahat yan ang kanya. So, unang-una talaga itong price stability. Ngayon, bakit humihina yung piso? Kasi maraming mga ekonomista at mga analyst ang nakikita nilang agad na gagawin ng Bangko Sentral ay ibaba yung interest rate. No? Bakit ibababa? Kasi para makatulong, bumilis yung takbo ng ating ekonomiya. Ayun. So, yan ngayon yung kumbaga, pero hindi lang ganun ang tawag nito, hindi ganun kadali. Kasi, kumbaga, kahit binaba mo yung interest, kung mataas yung presyo, hindi ka pa rin gagastos. Kaya importante yung price stability. Kaya yan ang unang-una niyang tinitingnan. No? Kaya ngayon, pag pinabayaan niyang bumaba yung interest, lalo namang hihina yung piso. Kaya hindi tinatarget ng Bangko Sentral ang exchange rate. Wala siyang pakialam dyan. Kasi ang importante sa kanya presyo. So, gusto niya makita na yung ating ekonomiya, mababa yung mga presyo ng bilihin para gumanda yung economy. Ayun. Okay. Kaugnay, no? Kaugnay niyan dahil sa piso kontra sa dolyar. Muling bumagsak ang piso sa 61 pesos kada dolyar kasabay ng paglapit ng presyo ng Brent crude sa $90 kada bariles, dulot ng panibagong panlabas na pressure matapos maantala ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Nagsara ang piso sa 61 pesos and 26 centavos kontra sa dolyar nitong Martes. Mas mahina ng 55 centavos kumpara sa 60 pesos and 71 centavos noong Lunes. Ngayong Biyernes naman, nagsara ang piso kontra sa dolyar sa 61 pesos and 45 centavos. Noong Lunes, nasa 60 peso level ang piso, pero biglang lumagpas na naman 61 pesos. Ano ang dahilan na patuloy na paghina ng piso kontra sa dolyar, Jonas? Okay, unang-una, yung nakita nating paglakas nung isang linggo ay dahil merong tinatawag na central bank intervention. Okay. No? Isa sa mga tinitingnan ng mga negosyante dito sa atin ay ang pera ng
Japanese yen. No? Tinitingnan yan, isa yung barometer Mhm. para makita natin ang paglakas o paghina ng dolyar. No? Ayun. Ngayon, ito ay pangalawa lang doon sa tinatawag nating dollar index. Okay. Dahil biglang umabot ng 163 yung dollar yen, Mhm. napagkasunduan ng US Federal Reserve at Bank of Japan na medyo alalayan yung kanilang pera na sobrang humina. Mhm. So nag-intervene sila at bumaba halos ng 155. Mhm. Ngunit nung nawala yung intervention dahil nga sa lakas ng dollar, bumalik ulit ng 160. Mhm. No? Kaya ngayon, bumalik din tayo sa 61. Ngayon, nakakadagdag din ng pressure yung elusive na peace talks na yan. No? Mhm. Kaya bumalik yung Brent oil sa 90. Mhm. So yan ngayon ang mga rason kung bakit humihina. 'Di ba? Kung idadagdag natin yung una bago tayo sa unang bahagi ng ating pag-uusap, yung pagbaba dahil mahina yung GDP growth. Mhm. Pag nagbababa ka ng interest rate, nakakahina ng pera mo. Mhm. Kaya isa yan sa mga nakabalik. Pangalawa, yung uncertainty ng gera. At yung pangatlo, yung peace talks na yan. Kaya Mhm. talagang nananatiling above 61 yung peso. No? Mhm. So ngayon, ang kinakatakot ko ay babalik tayo doon sa may 61.75 Mhm. kasi nga Yun nga. lalong tumatagal itong mga problema na to. No? At Oo. nakakadagdag pa dyan itong pangapag-ulan na nakakasira ng ating mga pananim, ano? Oo. Na pwedeng maging inflationary. So anong ibig sabihin yan? Lalo tayong mag-aangkat ng pagkain. O yun. Pag nag-angkat tayo, di dadami na naman ang pangangailangan natin ng dolyar. So hihina lalo. Ayun. Okay. Ito, paspasan natin ng konti, no? Madadagdagan pa ng isang European country ang Luzon Economic Corridor sa listahan ng mga international partners. Ayon yan kay Finance Secretary Frederick Go. I-anunsyo daw ang bagong partner sa LEC Investment Forum sa September 10 to 11 sa Maynila. Mula sa tatlong founding partners na Pilipinas, Estados Unidos at Japan, lumawak na ang LEC sa 8 bansa kabilang ang Australia, Canada, Denmark, France, Italy, South Korea, Sweden at United Kingdom. Ang corridor na nag-uugnay sa Subic, Clark, Manila at Batangas ay inaasahang magpapalakas ng infrastruktura, transportasyon, enerhiya at digital connectivity sa pamamagitan ng financing at private sector investment. Tinatayang 600 international investors at industry leaders ang dadalo sa forum na co-host ng tatlong founding partners na magtatampok sa mga proyektong pang-infrastruktura at networking sessions. Jonas, ano ba ang benepisyo na makuha ng Pilipinas, lalong-lalo na sa mga ordinaryong Pilipino, kapag natuloy itong Luzon Economic Corridor? Okay, itong Luzon Economic Corridor ay talagang pinapakita lang na hindi lang ngayon at tulad ng dati, no? Nung unang dumating ang mga Amerikano dito sa Pilipinas, Oo. in the 1900s, no, pagkatapos ng mga Espanyol, no? Dahil nakita nila na very strategic ang Pilipinas. Importante sa kanilang 7th Fleet, sa military nila at sa balance of power. Pangalawa, pinapakita yung ating geographical location, no? Ang Pilipinas, malapit sa China, malapit sa Taiwan, malapit sa Japan, sa Singapore, sa Taiwan. These are all less than 3 hours by aircraft. Correct. Oo. So, ngayon, ang kagandahan niyan, madali tayong, dahil nga marami tayong potential, lalo na itong Clark and Subic na dating base ng mga Amerikano, no? Talagang subok na yung kanilang airport na ginawa dyan, yung runway na napakalaki. Oo nga. No? Ay maganda talaga yan para sa manufacturing. 'Di ba? Kaya marami tayong eco zone na naandyan din ang Subic. Pagdating naman kung kailangan natin ng kumbaga gagamit sila ng barko.
Ngayon, dahil sa sobrang overwhelmed na yung ating Maynila, no, pagdating sa mga port services, nandyan din ang Subic, Bataan, at Mm. ang Batangas. Mhm. Kaya ito ay isang magandang lokasyon, itong pinag-uusapan nating Luzon Economic Corridor Mhm. para sa manufacturing. Yun. No? Oo. Kung magawa natin yan, at ito nga ang isa sa mga kontra sa akin, dahil yung iba, bakit ko sabi kontra sa akin? Oh. Dahil ang Luzon Economic Corridor, dapat lumipat sana yung mga tao at Mhm. mga teknolohiya, Mhm. dito sila mag-manufacture at ipadala abroad, no? Okay. Para yung Okay. supply chain hindi ma-disrupt, 'di ba? Mm. Lalo na ngayon, maraming may lindol at Mm-mm. minsan napipinsala yung mga planta nila. Kung may alternate ka na planta dito sa Pilipinas, pwede nating i-ship out 'yan. Yun. Oo. Pero ang isang hindi natin nakikita, kung maingganyo natin itong mga nagpo-produce ng sabon, nagpo-produce ng mga produkto na ginagamit ng mga consumers, Mm-mm. no? At dito sila magtayo. Nakikita natin ang 115 million Filipinos tayo. Mm-mm. Mhm. Kung ginawa nila yan dito, mas mura, Mm. mas bababa presyo, mas malaki kita nila kaysa i-export nila abroad. Okay. Kasi Tama. yung consumer growth natin, lalo na pag tiningnan mo sa GDP, bumaba lang tayo ng 2.8. Mm-mm. Bago mag-pandemic at saka pagkatapos ng revenge spending, nasa mga 5 to 7% tayo pagdating sa consumer Mhm. spending. So napakalaki compared to sa mga ibang countries na sa mga 2-3%. Mm. Sumusunod lang tayo sa Amerika at saka China Oo. pagdating sa consumption. So kung dito ka maglalagak ng pera mo, dito mo gagawin yan, mas marami kang kikitain kaysa i-export mo abroad. Yun. Pero Oo, ang tama. kagandahan ng Luzon Economic Corridor, binibigyan ka ng oportunidad na dito ka mag-manufacture para yung buong supply chain mo, maservisan mo. Yun. Kung yung iba mong mga planta ay hindi naapektuhan. Mhm. Yun. Ito, bago tayo tumungo sa segmentong Alcansaya, no? Ito kasi mainit na usapin to tungkol dito sa Pax Silica. Nilinaw ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at ng Board of Investments o BOI ng Department of Trade and Industry o DTI na manufacturing hub at hindi artificial intelligence o AI hub ang itatayo sa Kapas Tarlac. Ipinaliwanag ng DTI na hati ang Pax Silica. Una, ang kasunduan ng 24 na bansa at ikalawa, yung aktual na proyekto sa Tarlac. Tinawag itong Clark Advanced Manufacturing Park na gagawa ng equipment at components na i-export sa AI data centers. Tiniyak ng BCDA na ang 1,619 na ektaryang lupa ay ambag ng gobyerno at hindi maapektuhan ang supply ng kuryente at tubig. Gagamit ang investors ng solar, liquefied natural gas, baterya at kukuha ng tubig mula sa dagat na may sariling imbakan. Jonas, para sa lahat ng ating mga kababayan, may dapat ba silang ipangamba sa Pax Silica? Alam mo, marami talaga sa atin na nangangamba dyan kasi sobrang laki na proyekto, natatakot sila na kakain ito sa dalawa sa pinakamalaki nating mga resources. Mm-mm. Isa dito ay kuryente. Mhm. 'Di ba? Nagkakaproblema na nga tayo, mag-nuclear ba tayo o magre-renewable, 'di ba? Mm-mm. Ngayon, kailangan ng Pax Silica ng kuryente. Siyempre. Ngayon, isa sa mga pinag-aaralan ngayon ang paggamit ng nuclear Mm-mm. at iba pang bagay. Ngayon, kung nuclear, hindi na ito yung katulad dati na kumbaga sa power bank, yung malalaki. Mm-mm. Na kumbaga kung para sa power bank, 10,000, 20,000. Ngayon, ang gagawin lang na potential na nuclear, baka nasa mga 2 to 3,000 megahertz lang na
yung mga MAH pala na parang Oo. power bank. Yung maliliit lang na kumbaga basta importante makatawid ka buong araw na may power yung telepono mo. So, Mhm. mas maraming maliliit, mas mabuti. Mhm. No? Yung isang problema, yung tubig. Oo. Kasi nga, kung data center yan, kailangan maraming pamamaraan para palamigin ang mga computer equipment. So, marami talaga dyan. Mhm. Pero ang importante na dapat malaman ng ating mga mamayan na ito'y isang oportunidad na magkaroon tayo ng pangatlong pilar. Yan. No? Mhm. Yung unang pilar ay ang export natin. Pangalawa, OFW remittance. Mhm. Pangatlo, ito yung ating BPO. Itong Paxilica, ito'y isang bago. No? Mhm. Whether ito ay manufacturing ng mga gamit, Mhm. manufacturing ng kumbaga pagpo-process ng minerals, no, tulad ng nickel, Mhm. no, may Mhm. konting mining component, and of course yung paggamit natin ng mga AI products, no, mga data na magagawa gamit para sa AI. So anong ibig sabihin nito? Merong technology transfer. Mhm. Tama. Hindi lang, gamitin lang natin yung AI. Mhm. Pag-aralan lang natin. Pangalawa, ito'y makakapagbigay trabaho sa Mhm. mga mamamayan. Tama. Oo. At para magamit natin yung tinatawag na demographic dividend. Mhm. Dahil mga bata pa yung ating mga Pilipino, which is around 50%, Mhm. they're still below 30. Mhm. Mga 25.5. Kaya ito sila ang magkakaroon ng potential, no? Correct. Para dito. Kaya nga tamang-tama itong huling topic natin Mhm. para dun sa pagpasok natin sa Alcansaya section. Yan, sakto. Kaya didiretso na tayo sa Alcansaya, no? Oo. Jonah, ano nga ba ang magandang racket para makapag-ipon? Oo. So ngayon, talagang alam mo, problema talaga ng bawat Pilipino, isang source lang tayo ang ating pinaggagalingan ng ating pera. Dahil Oo. sa teknolohiya Mhm. at sa sitwasyon natin ngayon, marami nang pwedeng side hustle na Mhm. makakakita ka ng mga 3,000 hanggang 5,000 na additional income. Di ba? Mhm. So ito ay makakatulong. So syempre, yung iba, maraming pwedeng pagpunan. So syempre ito'y relatable. Yung iba nagbebenta ng pagkain, Mhm. no? Mhm. Ng mga snacks, no? So kumbaga ito merienda lang. Minsan nakakakita sila ng 200 pesos a day pagbebenta ng turon, ano? Mhm. At sa isang buwan ay 6,000 yan, Oo nga. no? So ngayon, instead na gumagamit ka ng extra na panggastos, Mhm. siguro yung kikitain mo dyan na 50%, baka pwede nating ilagay sa savings. Iyon. 'Di ba? Aha. So para medyo nadadagdagan yung ating kinikita. Mhm. Mhm. Tapos yung 20% siguro pwede nating gamitin na pang-reward sa sarili natin. Hindi naman kailangan lahat. Oo nga. Para kumbaga ganahan ka dito sa mga ginagawa mo. Okay. 'Di ba? Mhm. So yung iba, siyempre, hindi lang pagluluto, yung iba makikipag-usap ka lang. Dahil ngayon, kailangan ng mga maraming foreigner dito nag-aaral ng Ingles, Mhm. nakakatulong sila 500 pesos yan kada oras. Mhm. So makakatulong. Ngayon, yung iba dyan pwedeng mag-tutor. Di ba? Oo. So, hindi mo kailangan umalis ng bahay, kailangan mo lang Zoom. Mhm. So, para makakita ka ng pera. Mhm. Diba? Mhm. So, ito ngayon ay mga kukunting paraan para yung mga kasambahay natin, mga anak natin, pwedeng asawa natin, magagawa ito habang ang ating kumbaga haligi ng tahanan ay nasa abroad, no? Ayan, oo. 'Di ba? Para makatulong, hindi lang ito para sa savings, pwede rin ito pang investment, Mhm. no? At pwede rin ito sa mga wealth building goals kung gusto natin ng bagong kotse, Mhm. gusto ba natin ng bagong aircon,
Oo. O gusto natin magkaroon ng solar para makatipid tayo lalo, 'di ba? Correct. Oo. Diyan nga napupunta na lahat para makatipid, no? As in booming business ang solar at saka electric vehicle, no? Kaya Oo. magandang Lalo na yung investment iba, ang tinitingnan lang nila yung e-trike, yan. Oh. Mm. 'di ba? Mm. Ngayon, kung talagang seryoso ka doon sa pagluluto, 'di ba? Mm. Kung meron ka na doon sa sarili mong barangay o sa Oo. sarili mong probinsya, magagawa mo mag-deliver at Mm-mm. gumamit ka ng yung e-trike. Oo. Wala nang ano yun dahil Tipid yun, yun. kuryente lang yun. Correct. Oh. 'Di ba? Tipid So na tipid. maraming ngayon, kumbaga, ngayon natin masasabi na kung ikaw ay mahirap ngayon, tamad ka, 'di ba? Oo. Maaaring sabihin natin hindi natin masasabi na pinanganak tayong mayaman o mahirap. Oo. Pero kung ikaw ay nararamdaman mong mahirap ka ngayon at dahil sa edukasyon, sa teknolohiya ngayon, parang wala kang rason para maging mahirap. Mm. 'Di ba? Oo. Kasi ngayon, dahil lang sa Zoom, 'di ba? Marami ng pamamaraan na kahit hindi ka umalis sa bahay, makakapagtrabaho ka, 'di ba? Mm-mm. So, yun ngayon dapat yung isang incentive ng ating mga kababayan para magkaroon ng isang magandang pamumuhay, no? Mm-mm. Ito ay isang paggamit ng teknolohiya ay isang discarding wise, no? Yun. Oo, Diba? Tama. Kaya discarding wise talaga. Okay. So bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayong live via audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Yan, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.